Hi, good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang Pi Network kasi dito sa Twitter mismo may mga negative about dito sa mga venture capital na nag-invest sa Pi Network. At alam natin, ito 137 Venture tapos yung Ulu Venture ay nag-invest, mga private investor ito. So, nabanggit nila ito dun sa interview na may mga ibang investors, di ba sabi nila, nag-invest sa company. Siyempre, kailangan din tumakbo or kailangan din ng pera ang core team para pampasahod or para sa lahat ng pangangailangan. At the same time, dun sa mga ginagawa nilang mga project, di ba? Kailangan ng mga premyo yung mga taong yun. Dahil sa galing ng mga pioneers, na-research nila yung mga private investors na kung saan nakapag-invest ng pera dito sa Pi Network, sa Ayan 137 Venture at saka itong Ulu Venture. Ngayon, ano sa tingin nyo? Okay, may mga iba, katulad ni Eddie Cabas. Sabi niya na, now you need to understand that Pi Network is a part of a company that needs to see good returns to pay private investors. Ganun naman lagi eh. Pero di lang natin kasi alam kung ano yung contract nila na nakalagay. Di ba may mga contract kasi yan na sinusunod na wag naman sana yung once nag-open mainnet na yung 13 Venture, bumili sila ng token around 0. Mga ganun, 0.1. Tapos, pag nakita lang nag-hit sa $1 or $5, mga ganun itong Picoin, kukunin na nila yung kanilang na-invest. Wag naman sana ganun. So, di natin alam kung ano yung nasa contract dito sa mga venture capital ng mga to. Pero sinisigurado ko yung pera na nalikom dito is naitulong para mapalago pa itong ecosystem ng Pi Network. Okay? So katulad din dito sa Ulu Ventures, kasali din siya. Pero ang nagustuhan ko dito, mga Lodi, is that yung sinabi ni Justin Wu. Si Justin Wu, alam naman natin na solid supporter siya ng Pi Network. Okay? Sabi niya dito, look at many layers first that launch with no community. Okay? Tignan mo yung mga layer 1 na mga projects, okay? Na kung saan walang community. Wala silang, sabi dito, they do not have as big of a global community as Pi Network. Tama. Wala silang community. Yung mga layer 1 projects na na-build sa Ethereum, i-check nyo. Compare natin dito sa Pi Network na meron tayong napakalaki global community. Na kung saan hindi lamang community na naghahanap ng pump and dump, pero andun talaga yung support ng bawat isa. Nakikita ko yun eh. Unique talaga tayo. Pag sabihing tulungan natin to, iboto natin to, gawin natin to, ginagawa natin and that's a good thing. Okay? Hindi katulad ng iba na pag meron lang airdrop or pag meron lang pump and dump, doon lang sila nagiging active. Pero hindi ganun yung community ng Pi Network. Sabi pa niya dito, then look at the other layer ones like Solana that gets nuked by VCs and investors of their early many rounds pump ICO. So, eto yung binabanggit niya dito, mga VCs na nag-invest nung initial coin offering. Marami yan. Yun yung mga nagkapera. Example niya dito is yung Solana. Before pa mai-public ang Solana, nagkaroon muna sila ng initial coin offering at maraming mga VCs dyan, mga private investors na nagtalpak ng napakalaking mga pera. Nung nakita nila ng tumaas, dun sila bumawi. At syempre, na triple. Hindi lamang triple, kundi talagang million-million yung mga nakukuha nila. Okay? Kaya yan yung iniiwasan natin na ICO, yun yung iniiwasan ng Pi Network na huwag sana mangyari. Dahil kung may ICO, siguradong maraming mga companies ang papasok, private investors ang papasok, basta na lang magdadump. Kaya hindi sila nag-ICO. Ang ginawa lang nila talaga is, nabanggit naman nila, may mga private investors. And sa tingin ko yung mga ganyan is, meron silang mga contract kung kailan mo makukuha yung return mo. Okay? May mga contract ang mga yan eh. Ngayon, eto yung maganda dito kasi nga, marami nang naghahanap talaga, marami nang mga investors na tumitingin dito sa Pi Network na project. Ito may tweet si Edwin. So, isa siyang Global Community Manager. PiChain Mall Core Team, sabi niya dito. Meron talagang nag-chat sa kanya. Yan o. Hi Edwin, this is, nice to meet you. We are venture investors investing in blockchain projects. Nice to meet you. This is a company brochure for your reference. So, pinakita lang yung brochure nila para ma-check kung maganda silang mga venture capital, mga venture investors. Okay, ngayon, interesado sila na mag-invest dito sa Pi Network. So, nag-reach out sila kay Edwin. We are interested to know Pi Network in the staking validator market. In your view, would it be possible for us to have a call with my team today or tomorrow? So, makita niyo to, hindi na yung mga peche-pecheng investors lang ang pumapasok. Yung lagi tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang small events, mga community event na ginagawa natin sa iba't ibang lugar. Nagdadala yun ng momentum. Nakikilala globally ang Pi Network. Kasi dito, nakita ko, yung ginawa nating mga activity dito sa Pilipinas, ang nag-share, hindi lamang tayo mga Pilipino, pati India, pati sa
Korea, pati sa mga iba-ibang bansa. Mga pioneers, andun yung support nila. At yan ay napakaganda mga lodi. Kaya medyo nakikilala ang Pi Network, di ba? May mga interesadong mga venture investors magtalpak na kanilang pera. Pero ang maganda dito na sinabi niya, the game is changing for Pi Network. Venture capital contacted me to ask me about the development of Pi Network and how they can invest into it. Okay, so Pi Revolution X, this reminds me your tweet last week, another guy who wants to invest in Pi Network. So marami nang kinokontak sa core team or kahit sa community na gusto nila mag-invest sa Pi Network. Ngayon dito, sabi niya, I think the core team, Pi core team won't accept any seed funding at the moment. I would have invested if I could. So ba si Edwin, mayaman din to. Di ko alam kung taga saan siya. Hong Kong, okay? So siya ata ang nag-build isa sa Pi Chain Mall na nag-create. Pero makita mo, sabi niya, kung available lang na pwede mag-invest talaga ng seed funding or pera, di ako na lang sana naglagay din ako kasi baka ito mayaman talaga itong si Edwin, di ba? Ngayon, however, for those who are interested, you might want to take a look on the Pi Network projects development by Pi Chain Mall. So ito yung maganda dito na kung maraming mga investors ang nagtatanong about Pi Network, mas magandang ida-direct sila dun sa mga applications, dun sa mga utility na dun sila mag-invest, dun sila tutulong. 'Di ba? Nagigets natin. So katulad ng mga yung drone, yung Pi Chain Mall, Pi Barter Mall, dun sila mag-invest, iaayos nila yun, maglalagay sila ng pera dun para mapabilis yung trabaho. So yun yung pinupunto dito ni Edwin. At kung mangyayari yun mga lodi, mabilis lang. So eto na yung sinasabi nating organically we are growing. Kasi dahan-dahan pero pinupush natin siya eh. Yung mga ibang applications dun mismo sa ecosystem ng Pi Network, dun sila mag-invest. So hopefully yun ang every time may mga venture capital or private investors na magtanong sa core team, ida-direct sila dun sa mga decentralized application na nade-develop para yun yung kanilang pag-investan. So maganda ito, nagkakaroon tayo ng traction, iba't ibang mga private investors ang nagkaka-interest kasi nakikita nila mga lodi na kung ano ang magagawa ng Pi Network in the future. So ito, revolutionary ito mga lodi sa crypto industry. Kaya hindi basta-basta. May laban to kasi tayo yung parang mag-revolutionize kung paano ang isang project or isang cryptocurrency mag-work. Okay? Yun yung sabi ko sa inyo. Yung daming mga investors katulad ng Solana, yung binanggit ni Justin Wu. Yun yung mga negative na nangyayari ngayon. At ngayon, yung bago, di ba? Yung bank na naka-base sa Silicon Valley, yung Silvergate, o nag-collapse, di ba? So, isa din yun na kung saan nagpababa sa price ngayon ng cryptocurrency sa kabuuan. Ang dahilan is nag-loan kasi yung Silvergate Bank. Ngayon, yung mga malalaking company na kung saan dun sila nag-loan, kinuha na nila yung pera nila. Doon nagkaroon ng pagbagsak kahit stablecoin siya. So, yun yung minsan dahilan kung bakit umiiwas ang Pi Network sa mga ICOs. Gusto talaga ng core team yung equally distributed, maganda pag ituloy-tuloy nila, okay? Sakto na yung mga private investors na nabanggit naman nila yan na meron silang private investors, di ba? Pero wag sana nilang i-set up mag-run ng sinatawag na ICO kasi dito tayo madadali. So yun lang. At nakikita nyo naman nagkaka-gain tayo ng traction sa mga private investors at marami pa dyan, pasikreto lang. Pero maraming nag-aabang. Lalong-lalo na ngayon na itong crypto space sa ngayon kasalukuyan ay parang pababa ng pababa at parang nawawalan ng tiwala ang mga investors or ang mga retail investors. So dito na makikita kung gaano ka-powerful yung mag-build mo ng community and then bigyan mo ng reward kung mag-participate sila. Antay-antay lang tayo kung anong mangyayari. Hintayin natin yung update din ng core team. Yun din sana ang hiniling natin sa core team kung ano yung plan. Detailed plan. Kahit hindi final plan pero parang tentative, mga ganun. Sana ma-provide nila sa atin yun para naman sa mga nanghihina na parang nag-expect sila na mainnet na ngayong 14, okay? Pero wala pa. So yan lang mga Lodi. Announcement lang. Next week na naman meron tayong meet and greet sa Cavite. Okay, sa Silang Cavite. Sana supportan natin yun. At meron ding susunod ngayong March 26. Doon naman sa Cavite. Okay, so lahat yan ipopost ko sa page ko next para ma-check nyo. Supportan natin ang lahat ng mga projects or lahat ng mga event na ginagawa natin dito sa Pilipinas ukol sa Pi Network. And then ngayong June ata, sa June 24 magkakaroon din ng, di ko alam, basta parang event na inorganize ng TPG. Alam niyo naman yung TPG, di ba? Yung marami silang create na application
dun sa ecosystem ng Pi Network. Supportahan natin sila kasi dito ata sa Quezon City magaganap. Basta ipopost ko yan sa page ko. Not sure pa kung makakapunta ako pero na-invite ako. Kung sakali makapunta ako, mag-update ako sa inyo. Okay? June pa naman yan. At sana supportahan natin lahat ang mga yun. Okay? Ito ang paraan kung paano tayo makatulong dito sa ecosystem. Kung nag-expect ka ng magandang future ng Pi Network, then susuporta ka. Okay? Sa anong paraan na makakaya mo. Kasi ngayon, nakikita natin na etong crypto, itong Pi Network, siya lang yung mag-revolutionize dito sa cryptocurrency space. So, pag revolution ang tinatawag, may laban dyan. May war, mga lodi. Hindi basta-basta. Okay? War ang pinag-uusapan pag revolution. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya madali. Pero, pag sama-sama tayo, global, tayo ang pinakamalaki, mga lodi, tandaan nyo yan. Kaya may advantage tayo. Pag sama-sama tayo, magtulungan tayo na ipakita na ang Pi Network ay maayos. Okay? Suportahan ang lahat ng mga project. Then, makikita natin yung future ng Pi Network na gusto natin or yung pinaplano ng core team. So, yan lang mga lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.